Po mga partners, welcome back po sa ating YouTube channel. Siyempre, Boy Tabang. Siyempre kasama ko po ngayon si Kuya Raymond. Ayan, shout out po sa Team Rochelle Fanatics at siyempre sa mga bisita natin o bago pa lang sa ating YouTube channel. Siyempre, welcome po kayo sa ating munting channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kasama ko pala si Pimpin. Ayan, kasama po si Pimpin. Siyempre yung notification bell para mag-update po kayo sa mga susunod nating vlog. So ngayon po nandito kami sa Bugko. Tama? Rojas, bayan ng Mondragon. Ayan, nandito po kami sa barangay ng Rojas, sa bayan ng Mondragon upang bisitahin yung minsan nang na-vlog ni Kuya. No, nandito po si Ate Jocelyn. Hello Ate Jocelyn, Hello. Kumusta? Okay lang po. Ayan, pwede tayo magkwentuhan? Kumustahin ka ulit? Ayan, mga partners, pasok po muna tayo at syempre, intro po muna tayo, no? And 3, 2, 1, let's go. Kaya po mga partners, nandito na po tayo ngayon sa bahay ni Ate Jocelyn. So kung makikita niyo po yung bahay niya, talagang maliit lang po, no? Tapos, tingnan niyo yung bubong. Oh, diba? Hawakan po natin yung bubong nila. Dito po tingnan niyo. Tinagpit-tagpi lang po, tapos trakan, tingero. Yun, ganun din. Anong tawag dito sa Tagalog, Kuya Raymond? Parasaw. Parasaw. Pawid. Pawid. Kamustahin po natin si Ate Jocelyn. Pumunta na po kayo kasi mayroon pa po talagang sugat yung paa ko. So medyo hindi pa po tayo nakakapaglakad ng maayos. Okay. Okay. Ito po yung anak ni Ate Jocelyn. So grabe po yung pagpasok niyo pa lang po sa bahay ni Ate Jocelyn. Ito nyo naman. Talagang yuyuko ka. Mapay nga aga, Ate Jocelyn. This one. Tapos mga partners, pasok po tayo. Siyempre, tanggal po tayo ng sombrero. Biglang respeto po. Ayan. Kumusta, Ate Jocelyn? Okay lang. Ayan. Medyo natagalan na kami no, na nakabalik dito. Mga ilang buwan na. Kung sa tansya mo, ilang buwan na simula nung na-vlog ka namin hanggang sa ngayon na nabisita ka? Siguro mga, 6 na buwan. 6 na buwan, no? So, ganun po talaga mga ka-partners, no? Yun po yung aming minsang pinoproblema sa aming pagcha-charity dito. Kasi kapag, for example, ganun, na wala po tayong views, walang views yung head namin, paano po namin mababalikan yung mga minsan na naming na-vlog kahit paano mabigyan lang namin sila ng grocery, tapos konting bigas, yun po yung problema namin. Kaya doon po sa mga bago, no, sana po pa-share po ng bawat upload namin na kahit paano magkaroon ng revenue. Tapos yung mga na-vlog po namin, yung mga una pang namin mga beneficiary, kahit mabalikan lang namin, no? Ate Jocelyn. Ayan. Meron po mga pagbabago simula nung na-vlog ka ni Kuya? Hanggang ngayon po sa nabisita ka namin? maraming tanong sa akin, nandun ka na pala sa Sa Facebook. Facebook. Marami na sa'yo, Mm. nag-vlog. Pero sa sitwasyon po ninyo ngayon, meron po ba nagbago? Ayun, nakakaraos pa rin ang Pagkain. So, siguro ko sa tingin ko, Ate Jocelyn, yung nag-iba lang ditis yung bubong nyo, no? Yung lang, Pero yung sitwasyon nyo, ganun pa rin. Ano pa pala yung trabaho ni Kuya? contraction po. Ayan mga ka-partners, no? Kung yung asawa po ni Ate Jocelyn, yung pangunahing trabaho is talagang pagko-construction. Meron ba siyang ibang sideline, Ate Jocelyn? Ang paglalambat po. Yung anong tawag dun, yung nanghuli ng mga kon sa gilid ng kuan? Paglalambat. Nangingisda siya. Opo, Nangingisda siya. So ilang taon na po si Kuya? na yan po ngayon siya, mag-34 na. 34 si Ate Jocelyn. 32, mag-32 pa lang. 32. Ilan po yung anak ko pala? 3. Maliliit pa, no? Yung isa ko, 10 anyos na po. 10 years old. Ito man, 9. 9. Tapos yan naman, si baby. Magpo 4. Hello. Anong pangalan po niya, te? Mela. Mela. Ay, grabe. Ito naman yung lalaki naman. Jude. Mela Jude. Ay, grabe. So ayan, te, kahit pa paano nabisita ka rin namin, no? Ayan. So,
Di ko po lubos nga akalain na makakabisita po kami dito si kay Ate Jocelyn. Kasi si Ate Jocelyn yung nag-guide sa amin noon dati, noon sa mga nilapit sa amin ni Ate Carmelita, tama ba? Opo. Ayan, so si Ate Jocelyn po yung naging guide namin doon sa mga beneficiary namin dito sa barangay ng Rojas. So, tinanong din ni Kuya kung ano yung sitwasyon niya. Tapos sinabi naman ni Ate Jocelyn, ano ba yung sinabi mo kay Kuya na kahit paano natulungan ka? Paano ba in-approach si Kuya na talagang isa ka rin doon sana sa pwedeng matulungan? Pero doon si pagkain. Tapos wala kang pagkain. Ayun, so in-approach mo si Kuya, sabi mo na isa ka rin doon sa mga naghihirap, tama ba? Matulungan kasi ng kanya. Ano ba yung binigay sa'yo dati ni Kuya? Binigyan ka ba no? Hindi ko kasi matandaan, no? Kasi medyo matagal na. Bigas. Tapos konting pambili ng pagkain, tama ba? Tapos parang biscuit pa yun. Noodles. So bali binigyan ka rin ng konting grocery. Opo. Ayun. So Ate Jocelyn, no, pwede ko bang matanong kung ano ba yung masasabi mo doon sa inyong kalagayan? Ngayon na nakaraos naman kahit konti sa pamumuhay ng asawa ko kasi yung asawa ko hindi naman siya tamad. Talagang masipag din. Opo, kahit anong trabaho gawin niya, hindi siya talaga tamad. Para din sa pamilya, no? Opo. Para din sa mga Kasi hindi kasi kami pinapabayaan niya. Ano masasabi mo kung sakali nanonood ngayon ano pala nga sa pangalan ni Kuya? Dinhamin po. Ano masasabi mo kung sakaling mapanood ni Kuya Benjamin yung masasabi mo na hindi siya tamad, masipag. Ano masasabi mo kay Kuya Benjamin kung sakaling manonood siya? Masabi ko lang po, dyan sa mister ko, kahit ganyan lang yung ugali niya, hindi ko yan sasabi sa una kong nakilalang naging asawa ko noon na kahit anong gawin niya, basta patunod lang na yung hindi kasi kami niya pinapabayaan kahit anong gawin niya, pero lang kaming makain. So grabe, may pang ilan mo pala na asawa si Kuya Benjamin, ate? Pangalawa po. Pangalawa. So kahit papaano parang believe ka sa kanyang kasipagan, sa kanyang pagmamahal sa inyo, no? So grabe, ilan-ilan na lang po, no? Hindi ko naman po saan nilalahat, no? Ilan-ilan na lang po yung mga ganyang asawa, no? Tama po ba? Na kahit sa ganito, Hindi lahat ng lalaki ganyan. kahit papaano ay talagang minamahal talaga niya si Ate Jocelyn, lalo na yung anak mo. Ilan po ba yung anak mo sa unang asawa mo? Wala po. Wala. Nagtagal po ba kayo? Kayo, ilang taon na po kayo ni Kuya Benjamin? Nag-asawa po kami 2010. 2010, so bali 24 years na. Hindi, 14 years, tama ba? 14 years. Grabe. Kinasal po kami mga 2019. Kasal kayo. Opo, kinasal na po kami. Ayan. Nag-aaral, meron ba nag-aaral sa mga anak niyo? Yung panganay ko po, mag-grade 6 na po. Ngayon. Itong dalawa, hindi pa. Ito, mag-grade 4 na po. Ito naman, dyan pa lang sa daycare. Paano naman po yung pambaon-baon nila? For example, may mga bibiling project. Yan, pag mayroon kita yung asawa ko, yung budget ko. Bali, ikaw yung nagbabudget. Opo. Pero, Pambili ng bigas dito sa bahay. Tapos yung pag halimbawa na humihingi sila sa akin ng pang project sa eskwelahan, binibigyan ko. Sa baon nila. kasya po ba yun sa pang-araw-araw niyo? Or Kahit- kinakasya na lang po? Kinakasya lang po. Kahit hindi kasya. For example po, kung halimbawa kapos kayo sa pang-araw-araw, for example, walang trabaho si Kuya, pares niyan na masama yung panahon, hindi siya makakapunta sa dagat. Ano naman po yung nagiging sitwasyon niyo tapos nag-aaral yung mga anak mo? Iyakan ko na lang. Wala naman akong magagawa. Wala kaming bigas. Humihingi ako sa ano ko, mga panidadaan ko po. Wala lang po
Meron ding mga umaabot rin sa time na nangihingi ka na lang. Opo, sa kanila na po po. Ngayon po Ate Jocelyn, ano yung masasabi mo sa mga katulad mo po na naghihirap ngayon, na nanonood? Nagpapasalamat po ako kasi isa ako na natulungan na hindi ko akalain na matutulungan ako sa ganitong kalagayan Ang ko. sitwasyon na. So, grabe mga kapartners yung sitwasyon ngayon ni Ate Jocelyn. Pero kahit pa paano, masaya naman po kayo dito. No? Opo. Kahit ganito lang yung bahay namin, So mga kapartners, tingnan nyo po yung kanilang bahay. Oh. Ayan. Tingnan nyo po. Kahit pa paano, no, nakakuha na rin po sila. Hindi naman po tumutulog dito. hindi na po. Pero yan lang po, tagpi lang sa ano, Ito yun, dito kayo kumakain, te. Tapos doon naman yung kusina na. kusina. Paano naman po yung palikuran ninyo? Yung CR? CR? Doon po sa ipag ko na, PCR lang kami. Malayo po ba dito? Diyan lang po. Dyan lang, sa kapila. So dito kayo nagkakasya, te. Dito kayo natutulog. Kasya-kasya. Mga kapartners, yung kanila pong bahay parang natabingi siya, no? Parang, ano, tabingi ba? Nakiling po. Oo, tabingi po yung kanilang bahay. Yung sitwasyon po ni ate, si ate po hindi po makapag hanap trabaho kasi minsan po siya yung nag-aasikaso dun sa mga anak mo. Lalo na kapag umuwi, no? Kasi ako rin po, hindi kasi ako na pwede magtrabaho sa iba kasi meron ako nararamdaman sa Meron kang nararamdaman na sakit. sa ano ko kasi may sakit ako eh. Ano po yung sakit niyo, te? Dito po sa bata. Pero ano po magtutulo na ngayon ka ano. 3 years na. Opo. Ano po ba? Asthma? Bawal ka bang mapagod? Ganun. Kaya pala po mga kapartners na hindi rin po makapag-trabaho si ate. Lalo na kung maging kasambahay ka, no? Lalo na kapag naglalaba ka. Pagpagod. Ano po yung nararamdaman mo, te? Kapag ganun, kapag napapagod ka. Masakit po sa dugo. Masakit daw yung dumi. Parang katulad kay Kuya Raymond, no? Na kapag medyo pagod na, minsan umaatake yung lungs niya, ganun. Tama ba kay Raymond? Tapos yung pag sumasakit yung heart ko, yung likod ko rin damay. Kaya Pagsakit. pala. Yun na lang po yung kinukuha mo na ikaw na lang yung nag-aalaga dito sa mga anak niyo. Ayan, te, no? Kahit papaano, nandyan nun, naka-vlog tayo. Kahit papaano, if ever man na hindi mawala yung YouTube, ano yung gusto mong sabihin doon sa mga anak mo na kahit paano ano ba, yung makip ba yung mensahe mo sa kanila kasi hindi pa naman po sila ngayon nakakaintindi masyado. Meron ka bang pwedeng sabihin doon sa mga anak mo na kahit paano lumipas yung taon na lumaki sila at magkaroon ng sariwang isip, makaintindi na ano yung masasabi mo sa sitwasyon nyo ngayon at sa mga anak mo na nag-aaral, na kahit paano sa dumating yung araw na mapanood nila yung ganito pala yung aming yung aming buhay nung bata pa kami. Ano yung gusto mong sabihin para kahit paano makip yung memories or mensahe mo para din sa mga anak mo? Sabi ko lang sa kanila, yung mga anak ko, sana yung naranasan namin hirap, hindi na sana nila maranasan. Sana mag-aral sila mabuti kasi sa kanila naman yan. Sana din sa tamang panahon maramdaman nila na yung yung mama nila at yung papa nila nagprosedur na napatampos sila pag-aaral kahit sa hirap lang ginhawa. Kasi no, ate, explain ko lang din, yung habang palaki ng palaki yung mga anak natin, yung gastos din palaki ng palaki. So, kaya ba ng isang magulang na paaralin yung 3 anak sa abot ng makakaya po ninyo? Meron naman yung magagawa sa Kahit sa konting pamamaraan, magtuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga anak ninyo. Ganun talaga. So, ganun talaga yung gawain po ng mga magulang na kahit papaano,
yung nararanasan nilang hirap ngayon, if ever man na lumaki at mapatapos nila yung mga anak nila, dumating po sa araw na hindi rin nila ma-experience yung ganitong hirap. Tama po ba? Ayan. Eh, sabi ko sa kanila, sana yung, kasi ako, kulang ako kasi sa pag-aaral. Sabi ko sa kanila, ito lang ang mga masabi ko sa inyo na sana magbuti kayong pag-aaral. Ano ba yung magiging pangarap mo, Ate Jocelyn, sa inyong pamilya, lalo na sa mga anak? Meron ka bang pangarap na sana ganito, ganyan? Ano ba yung, kasi yung lahat ng tao may pangarap, diba? Depende na lang kung gagalawan mo para kahit papano yung pangarap mo is matupad. Meron ka bang pangarap para kahit papano ganito yung sitwasyon ng pamumuhay nyo, if ever man na dumating sa point na kapag lalong sipagan, kahit papano yung mga pangarap mo is talagang matupad. Meron ka bang pangarap para sa pamilya mo, ate? Pangarap ko sa kanila, mas lalo na sa mga anak ko, na makatapos sila sa pag-aaral. Yun lang po ang pangarap ko. At sana mag-aral silang mabuti. Yun po ang pangarap ko sa kanila. Kasi ako, hindi ako kasi nakatapos sa pag-aaral. So parang ayaw mo talaga ma-experience ng mga anak mo yun. Naranasan ko po. So grabe no, napaka-proud po ni Ate Jocelyn, lalo na kay Kuya Benjamin, na kahit paano yung ganito yung kanilang sitwasyon. Siguro mostly naman sa mga magulang talaga na kapag mahal nila yung pamilya nila, ganun talaga yung ginagawa, diba? Ayan. So nakaka-proud po na kahit paano sa ganitong sitwasyon ni Ate Jocelyn, mga ka-partners, ay talagang kontento na, no? Kontento na ba kayo sa ganitong ate, sa ganitong pamumuhay kahit paano? Gusto ko lang sana itong bahay namin kahit konti lang basta magbago ko naman. Maging komportable kayo sa pagtira dito, tama ba? Ayan. So wish natin, no? Hindi natin alam kasi marami po, Ate Jocelyn, nakakapanood. If ever naman na maghiling ka sa kanila, tapos may mga gilintong puso na makapanood, na tapos maantig doon sa kwento ng buhay nyo, kahit pa paano may sagawa yung bahay nyo, kahit sa kaunting paraan lang, di ba? Ayan, Ate Jocelyn, kahit pa paano pwede ka manawagan or pwede ka mag-request doon sa mga may gininto ang puso sa mga viewers, no? Para kahit pa paano mapansin yung kalagayan nyo, kasi yung bahay nyo po talaga is talagang natabingi po yung bahay nila. Ayan, Ate Jocelyn, mayroon pong mga nanonood kahit pa paano, hindi man mag-rant, pero siguro pag lumipas yung mga araw, may maantig, ayan, mapanood yung kwento ng buhay nyo, mapaayos yung bahay nyo. And pwede po kayong manawagan dyan, Ate Jocelyn. Panawagan ko lang po, sana kahit itong bahay namin maiba naman, para yung paghihiga namin hindi naman masikip, para may naman pagbabago sa yung bahay namin. Yan lang po. Kahit sa bahay na lang po no, magkaroon ng pagbabago, ate. Opo. Ayan. So, naobserbahan nyo naman po, mga kapartners, yung kanilang bahay. Ayan, nandito po sila kumakain. Tama po ba? Opo. Ayan, dito po sila kumakain. Doon po sila nagsasaing. Dito po sila natutulog. So, bali talagang napakasikip. Pero kahit papano, masaya naman po sila. Yun nga lang yung request ni Ate Jocelyn na kahit papano daw, yung bahay nila maayos lang, no? Ma-renovate lang. Sa inyo ba ito yung lupa, ate? Hindi. Nakikitira lang po kanya. Pero doon na lang po, no? Ayan, gawan po natin ng paraan kahit paano mapansin po yung request nyo. If ever man po na hindi, siguro ikukan pa natin, no? Ipaprocess pa kahit paano mapansin kayo. Pero siguro sa pagbabalik namin dito ulit, mabisita ka, mabigyan ka ng konting grocery, di ba? Okay naman po yan, di ba? Konting grocery, konting bigas, no? Kahit paano, makaraos kayo sa pang-araw-araw. Na doon sa makikitain ni Kuya Benjamin is talagang focus na lang doon sa mga gastusin ng anak mo, pag-aaral. Ayan. So mga kapartners, nabigyan po natin si Ate Jocelyn ng konting pagmamahal galing po sa mga supporters ni Kuya Joey.
Ayan, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po na nag-share, sa lahat po ng nagpapalipad, maraming salamat po sa inyo, no? Sana po kahit papaano yung channel po natin, yung mga ganitong kwento ng buhay is talagang i-share natin para kahit papaano atin lumawag, di ba? Marami yung makapanood sa kwento ng buhay po ni Ate Jocelyn. Why not if ever na doon pa sa ginagawa niyong pag-share, merong maantig na sponsor na, ay grabe, ganito pala yung kuan ni Ate Jocelyn, ganito pala yung bahay nila. Why not magbigay ako ng konti kahit paano ma-renovate lang yung bahay niya, di ba? Ayan. So napakalaking bagay na po yun para kay Ate Jocelyn at para din po sa pamilya niya. Kasi di po natin di lang po natin alam yung takbo ng panahon. For example, di ba, malapit lang kayo sa dagat, di ba? Yung mga di na naman po natin sa hinihiling, may mga kalamidad talaga na mahirap nating kontrolin, di ba? Ayan, siguro, for example, bumigay yung bahay po nila. Tapos hindi po sila lumikas, yun lang po yung hindi po natin hinihiling. Pero sana kahit papaano, Ate Jocelyn, kapag may papayo ko lang, if ever man na advice yung ating barangay na lumikas na, kailangan po natin makinig, no? Hayaan na lang po natin yung lahat ng mga bagay sa bahay, importante po yung ating buhay, no? Tama po ba yun? Ayan. So mga kapartners, bigyan po natin si Ate Jocelyn ng panggastos lang po dito. Ate Jocelyn, meron lang akong ibibigay, pero ito po makakatulong po kahit makabili lang kayo ng bigas tapos konting ulam mamaya, no? Para pag uwi ni Kuya Benjamin, may sinaing na, may ulam na. Okay lang po ba yan? Ayan. Itong ibibigay ko, Ate Jocelyn, hindi po ito galing sa amin. Galing po doon sa mga nanonood, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, at syempre doon po sa mga nag-share. Ano po yung gusto mong sabihin doon sa mga taong kahit papaano, doon na lang sa pag-share at pag-panood, pag hindi pag-skip ng ads, makatulong kahit papaano doon sa mga bagong beneficiary at syempre doon sa mga luma namin beneficiaries, makabalik kami at mabisita sila. Ano yung gusto mong sabihin doon sa mga nanonood? Maraming salamat po sa binibigay niyong tulong. Kahit konti lang, nakaka-raos naman sa pamilya. Ayun, di ba? Salamat po. Kaya po mga partners, sana po patuloy nyo pong suportahan yung The Great Team Marainon sa pumuno po ni Kuya Joey The Great. Ayun yung tagapaglingkod, Boy Tabang, Ate Edna Condoriansky TV, BB Mix Vlog at syempre Kuya Raymond Galusa. No? Ito po yung mga charity vlogger na binuo po ni Kuya Joey dito po sa Samar. Na kahit paano meron siyang katulong doon sa paglingap sa mga buro barangay. Kasi hindi naman po kaya ni Kuya na mag-isa lang. Kailangan din niya ng karamay kahit paano matulungan. No? Ayan. So shoutout po sa lahat ng Team Rochelle Fanatics at syempre kay Sir Dodong Roel, kay Rachel Morales at sa lahat po ng Team Kalingap, mga Kalingap partners. Thank you so much po. Patuloy po nating suportahan at syempre i-share yung mga vlogs po namin kahit paano. Marami po tayong matulungan dito sa Northern Samar. Tama po ba, Ate Jocelyn? Ayan. So mga partners, bigyan po natin si Ate Jocelyn. Yan, wala po akong maibibigay ngayon na kalakihan pero kahit paano makatulong po sa inyo. Okay lang, Ate Jocelyn? Okay. Ayan. So bigyan po natin si Ate Jocelyn ng pambili ng bigas tapos ulam. Okay lang po ba, Ate Jocelyn? Ayan, ito tanggapin mo kahit paano makatulong, no? Salamat. Ano masasabi mo doon kahit paano nabisita ka namin? Ano masasabi mo? Ano po? Oh. Eto paano nabisita ka namin? Di mo ba ina-expect mo ba ngayon na darating kami? Hindi po. Hindi. Hindi po. Ano masasabi mo na Maraming salamat po sa pagbisita niyo ulit. ayan, kahit pa paano, Ate Jocelyn, if ever man na makapunta ulit kami dito sa barangay nyo, ayan, bisitahin ka namin. Ha? Salamat po. Ayan. Thank you so much po mga partners. Kahit paano tinapos po na yung vlog natin ngayon. At syempre, napakinggan nyo po at syempre nasaksihan yung buhay po ni Ate Jocelyn at ng kanyang pamilya dito. No? Ayan. Kahit paano, sana po matulungan natin na ma-renovate yung bahay niya. Hindi naman po kalakihan, no? Yung magagasto kapag ma-renovate to. Makuan lang talaga, maayos lang siya, no? Maayos lang, tumindig lang siya talaga ng straight yung bahay niya. Kasi nakatabingi po yung bahay nila. So sana po patuloy niyo pong i-share at suportahan yung ating mga upload. At syempre doon po sa mga kagrupo ko, syempre po sana po suportahan niyo din po sila. Lalong-lalo na po yung head namin si Kuya Joey, no?
At syempre sa Team Rochelle Fanatics, shout out po sa inyong lahat. At syempre patuloy nyo pong subaybayan yung mga upload namin at pa-share na rin po. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, welcome po kayo sa ating channel, no? Yung notification bell, huwag niyo rin pong kalimutan para kahit paano maging updated po kayo sa mga susunod nating upload. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Gusto ko lang po muna pasalamatan si Manay Terry Anderson, Ma'am Hawaii, thank you so much. Ma'am Irene Biswilan, Ma'am Okidoki from London, Tita Marcelina, at syempre sang kay Emma, Ate Bit Jones, Ate Edna Malinaw, at Ate Ros Aguirre Vlogs, Ate Selena Barbosa, at Ma'am Hayat Mix Vlog, Tita Malu de Los Santos, shout out, at kay Ate Elizabeth Alphabeti, at syempre kay Sis Jubes, shout out Sis Jubes, yung Team Pure Heart, shout out po, at kay Ate Danmi Ampere, shout out po. Syempre, huwag niyo pong kalimutan suportahan din si Sir Ruel of Malalag at syempre si Rachel Morales at yung mga staff niya na kahit paano magtuloy-tuloy po yung pagtulong doon po sa lugar niya. Syempre, mas lalo na po kay Kuya Bal, Ate Ed at kay Kalinga Prab. Hanggang dito na lang po muna yung ating pagbisita kay Ate Jocelyn, no? Ayan. Sana po matulungan natin siya at mabalikan ulit. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ingat po tayo palagi. God bless at syempre, kampay sa Yanara. Adios mga kapartners. Peace out.